Sige. Ikaw na lang mag-opening prayer, bro. Sige pa. Okay, brothers and sisters, let us pray. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Come, Holy Spirit, fill the heart of your faithful, and kindle in them the fire of your love. Send forth your Spirit, and they shall be created, and you shall renew the face of the earth. O God, who with the light of the Holy Spirit did instruct the heart of the faithful, grant that by the same Holy Spirit we may be truly wise and ever enjoy His consolation. Through Christ our Lord. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good evening. Thank you, Brad, sa opening prayer. Walang anuman po. So, sa mga hindi ko pa nag-greet, Brother Henry, good evening. Brother Jury, Sister Sharon, Sis Mikay. So, good evening sa inyong lahat. Ngayon, nandito, Brother Navin, dito sa Zoom. At sa mga nakikinig ngayon sa YouTube, good evening sa inyong lahat. Okay. Dali lang, ilagay ko itong pin. Yun. So, this evening, ang ating topic is about fasting. Galing pa rin ito, brothers and sisters, sa book ni Saint Robert Bellarmine, The Art of Dying Well. So, ito ay hango sa chapter 8, The 8th Precept on Fasting. So, napansin nyo ngayong panahon, parang wala nang parang wala nang interesadong mag-fasting. Minsan ka na lang makakita ng taong nagfa-fasting. Parang allergy tayo sa fasting. No? At sa iba, sinasabi nilang rason dahil Old Testament pa daw yung fasting. Hindi na daw uso ang fasting sa New Testament. So, titingnan natin kung ano nababanggit ba ang fasting sa New Testament at ano ang kahalaga ang fasting sa ating spiritual life. Lalo na ngayon, alam niyo naman ang nangyayari sa buong mundo. Parang sa mga kita niyo naman sa mga private revelations, sa Our Lady of Akita, sa mga Garabandal, sa mga di ba? Na tayo ay nasa bingit ng Third World War. Dahil sa ating harap-harapan na pagkakasala. Dati, actually ang panahon natin ngayon ay mas malubha kumpara sa panahon ni Noah. Sa panahon nila yung kay Lot, yung sa Sodom at Gomorrah. Nangyayari ang mga homosexuality, pero hindi sila nagpapakasal. Ngayon, kinakasal na talaga natin. At ginagawa na nating legal. At ngayon, ang nag-iisang bansa na pinagbabawal ang divorce ay nasa bingit na rin na ito ay baka ma-approve. So, harap-harapan at lantaran na talaga ang pagkakasala, lalo na sa abortion. Ilang milyon ang pinapatay ng mga bata. At ito ay sinasang-ayunan pa ng Katoliko. Tinatawag niyang devout Catholic daw siya na presidente ng US. Si Biden. At yung lalo na nangyari ngayon, ang blasphemous representation sa Olympics. So, alam naman natin sa kasaysayan ng salvation history, pag ang Diyos ay nagdidisiplina at sa kanyang mga anak, ipinapaubaya niya sa kanilang mga kaaway. Hinahayaan niya. We are being delivered to the enemy for chastisement. So, makita natin.
mabasa natin sa Bible, sa Mark, the boy with an evil spirit. So, when they returned to the other disciples, nakita sila ng large crowds at sila ay nag-uusap-usap at tinanong sila ni Lord, ano bang nangyayari? Excuse me, Doc. Yep. Wala yata yung presentation eh. Ay, hindi pa rin nakikita? Oh, Siguro, okay na po. Siguro kung yun, sandali sandali. siguro. Yan, okay. Sige pa. OBS. Yun. Ayan pa. Ayan. Ayan. Ay, sorry. Mabuti na lang. Andyan ka, bro. Yan. So, pakita ko lang yung first slide. The boy with an evil spirit. So, patungo sila ni Jesus at saka mga apostoles, no? Sa isang lugar. At nakikita niya may nag-uusap-usap ng mga tao at tinanong niya, ano bang nangyayari? At yung isa, sumagot, Teacher, dinala ko ang aking anak, no, na sinapian dinala ko yung anak ko sinapian sa iyo. Kasi tulungan mo, kasi yung espiritong sumasapi sa kanya ay ginagawa siyang pipi, no? Spirit of mute. At tinatapon siya sa ground, no? It gnashes his teeth at nagiging rigid siya. At hiniling ko ang iyong mga disipulo na paalisin ang demonyo, pero hindi nila kayang paalisin. Sabi ni Jesus, "Oh, unbelieving generation." No? Hanggang kailan pa ba ako mananatili sa inyo? Dalhin niyo yung bata sa akin. No? Pagkakita ng demonyo kay Jesus, agad pinagulong-gulong ng demonyo ang bata at nagbumubula ang bunganga, no? At tinanong ni Jesus yung ama, kailan pa ba ito nagsimula? Sabi ng ama, since childhood pa po, no? At tinatapon siya ng demonyo sa apoy para siya ay patayin, no? So, yan ang isa sa mga goal ng Diablo, patayin yung sinapian at gagawin silang baliw para hindi sila makapagsisi, no? So, ang sabi ng ama, baka may magagawa ka po, no? Maawa ka sa amin, no? At sabi ni Jesus, all things are possible to those who believe. No? So, lesson sa atin, no? All things are possible to those who believe. Tapos, sumigaw ang tatay. Sabi niya, I believe. Pero siguro, pag sabi niya na I believe, honestly, sa kanyang loob-loob, naisip niya na hindi ganon katindi ang kanyang paniniwala o pananampalataya. Kaya, naging very honest siya. Yeah, I believe, but help me with my unbelief. Ganon din tayo, mga kapatid. No? Sabihin natin, yes, I believe you, Lord, pero hindi pa ganon. Hingin natin kay Lord na tulungan tayo sa ating weak na faith. Dahil doon, naawa si Lord sa kanya at pinalis ang demonyo. Sabi niya, huwag ka nang bumalik sa katawan ng batang ito. Pagkatapos doon, sa madaling salita, umalis ang demonyo. Tapos, nagmistulang patay ang bata. Pero sabi ni Jesus, buhay ang bata. Kinuha niya sa kamay, tumayo. At yun, umuwi na sila. Nung sila na lang, tinanong ng mga disipulo, ng mga apostoles si Jesus, bakit hindi nila mapapalabas o mapapalayas ang demonyo sa katawan ng bata? Ang sagot ni Jesus, may mga kaso, no? Itong kaso na ito medyo malakas, no? Hindi kayang palabasin kung walang prayer at walang fasting. So dito, makita natin kung ano ka-importante ang fasting. Pero, babalaan ko kayo. Sa ibang version ng Bible, no? Hindi mo makikita itong fasting. Pinuputol ng mga protestante
na version. No? Parang allergy yata sila sa fasting eh. Sa Douay Rheims Bible, sa King James, mababasa niyo pa ito. Pero sa mga New International Version, sa mga bagong version ng Bible, tinatanggal nila ang fasting. Pag binasa niyo ito, mababasa niyo, this kind cannot come out except by prayer. Doon lang, pinutol nila ang fasting. Pero andyan yan sa Catholic Bible. Ang tanong, sino ngayon ang nagbabawas? No? So, ito yung mga Bible verses na makikita natin ng fasting. Actually, hindi pa ito kompleto. Ito lang yung mga importante, mga common. Matthew chapter 4, verse 1 to 11. Makita naman natin, si Jesus nag-fast. Si Jesus nga nag-fast. 40 days and 40 nights. Bakit tayo hindi magfa-fast? Kasi sabihin natin, New Testament na, si Jesus nga, no? Diyos na yan, no? Nag-fasting. Tayo hindi. Tapos, ang sabi ni Jesus, tinuruan niya tayo kung paano mag-fast. Sabi niya, huwag kayong gumaya sa mga hipokrito na nagpapakita na kanilang mukha ay nalulumbay at parang nagugutom at gulong-gulo ang mga buhok para sila ay sabihing nagfa-fasting or nag-aayuno. Huwag niyo silang gayahin. Acts chapter 13, no? While they were worshiping the Lord and fasting, habang sila ay nag-worship kay Lord at nagfa-fasting, ang Holy Spirit ay nagsabi sa kanila na i-set apart si Barnabas at saka si Saul. Acts chapter 14, makita natin ang mga early Christians ay nagpa-prayer and fasting. No? Ang marami sa ating mga Katoliko, sabihin, okay lang, parang ginagawang optional ang fasting. Kahit sa Lent, halos hindi na nagfa-fasting, nag-a-abstinence na lang. No? Kahit mga taong simbahan, no? Di ko lang sabihin, Biyernes Santo na Biyernes Santo, sa kanilang parish, nagpalitson. No? Parang hindi na ginagawang seryoso ang fasting. Joel chapter 2 verse 12. Yet even now declares the Lord, return to me with all your heart with fasting. Return to me, sabi ni God. With fasting, weeping, with mourning. So itong obligation for fasting, hindi ito showbiz na sinasabi ni God na optional. No? Ito ay nakakatulong. Nehemiah, as soon as I heard these words, I sat down, wept, and mourned for days, and I continued fasting and praying. So dito natin makikita, ang importansya ng fasting. So itong lecture natin ngayon mga kapatid, medyo maikli lang ito. So, ito yung mga advantages ng fasting na ma-prove, no? Sabi ni Saint Robert Bellarmine. Number 1, fasting is most useful in preparing the soul for prayer. So in preparation to talk to God, ang laki ng tulong ng fasting. At para mag-contemplate ka ng mga divine things, mga heavenly things about God. Okay? Bakit? Kasi sa fasting, tinatanggihan mo ang iyong laman no? ng pagkain. So, dinideprive mo ang iyong flesh. Kasi nag-aaway parati ang flesh at saka yung spirit. Ano yung gusto ng flesh? Kontra ang spirit. Kung anong gusto ng spirit, kontra ang flesh, yung laman natin. So, inaayawan natin, tinatanggihan natin, dinideprive natin siya. So, when we deprive the flesh, we are feeding the spirit. Kaya, mas magiging attune, no? Ang ating antena sa
divine things kung gutom tayo. Kung tayong laman natin ay nade-deprive. Nag-e-elevate ang ating spiritual antenna, sense to God. Ang sabi ni Archangel Raphael sa Tobit, chapter 12, verse 8, sabi niya, prayer is good with fasting. So, dapat partner yan ng fasting at saka prayer. So, prayer is good with fasting. Kung samahan mo ng fasting ang prayer, mas makakabuti. So, kung makita natin si Moses, bago niya tinanggap ang 10 Commandments, he prepared for 40 days by fasting. Bago niya tanggapin yung revelation ni God. Before he presumed to speak with God, no, sa bundok, nag-fasting siya ng 40 days. Exodus chapter 34. So, he was there with the Lord for 40 days and 40 nights. He neither ate bread nor drank water. Hindi naman natin sinasabing gayahin natin yan because you need grace para makasurvive. Mamamatay kapag ginaya mo 40 days without water. Pero, kaya natin siguro isang araw walang ng fasting, di ba? So, and he wrote on tablets the words of the covenant, the 10 Commandments. Si Elijah fasted for 40 days. Bakit? So that he might be able to converse with God. Para siya ay magiging attuned to talk to God. So ito ang kulang natin sa ating spiritual life, mga kapatid. If you want to elevate in your spiritual life, ito pa ang kulang natin. No? Kung hindi ka pa nagfa-fasting, include fasting in your regimen. Because all the saints, nagfa-fasting sila. No? Si Daniel, no? Para ma-prepare in receiving the revelations of God, he fasted for 3 weeks. Mabasa natin sa Daniel chapter 10 verse 3. I ate no delicacies, no meat, nor wine entered my mouth, nor did I anoint myself at all for 3 weeks. So dito natin maintindihan kung bakit ang simbahan, actually ang nag-a-appoint ang simbahan ng mga fast days, very lenient, very easy, no? Hindi pa natin magawa-gawa. So, bakit set aside ang simbahan ng fasting days before the coming of Jesus sa Christmas at before sa the passion and death of Jesus sa Lent? Kasi to prepare, kagaya ng ginagawa nila ni Daniel, ni Moses, no? Ni Elijah, to prepare in revealing divine words, no? So that we will be more fit, mas kaaya-aya tayong tumanggap sa Panginoon. Kasi ginagawa yan sa mga tao sa Biblia. Kaya yun, nagfa-fasting tayo. At ang mga Holy Fathers, mga Church Fathers, ito parati ang pinag-uusapan. Example, Saint John Chrysostom. Sabi niya, fasting is the support of our soul. No? Support ng ating soul ang fasting. So, kung hindi mo pa nagagawa yan, gawin mo at makikita mo ang difference ng iyong spiritual life. No? Nagbibigay ito ng pakpak sa ating kaluluwa. It ascends to high. And ma-enjoy natin ang highest contemplation. No? Contemplation about divine mysteries. Dahil, di ba sabi ni Jesus, anyone who loves the world, the love of the Father is not with him. And the more you want God to talk to you, mas kailangan mong magdistansya sa world. So by fasting, parang temporary
Sineseparate mo ang self mo sa world. Kasi yung world, the flesh, di ba? Hindi mo siya pinapakain ng flesh mo. Mas malayo ka sa world, mas malapit ka sa kay God. No? The more ka nabusog, kaya yung mga exorcist during exorcism, nagpa-fasting yan sila. Pag busog na busog, sisipain ka ng diablo. No? Kagaya ng sabi ni Father Bing Arellano, isang exorcist, bago nag-exorcism, kumakain pa ng pork chop. Tapos pasok siya. Walang paghahanda. Sinipa lang siya ng isang babaeng payatot. Lumipad. No? Number 2, advantage of fasting. It tames the flesh. Nadidisiplina niya ang ating laman. So, nasisiyahan ng Diyos pag tayo ay nagfa-fasting dahil kinukrucify natin, pinapako natin sa krus ang ating laman. No? Kasama itong ating mga vices, concupiscence, ang atong mga kahinaan ng ating laman. So ito yung first step para madisiplina natin ang ating laman. Kaya sabi ni St. Paul sa 1 Corinthians chapter 9 verse 27, I chastise my body. Ibig sabihin, dinidisiplina ko ang aking katawan. So anong pinakamadaling gawin? 'Di ba? Nag-iisip tayo ng mga penitensya. Nag-iisip tayo kung anong kung anong penance, mortification. Ang pinakamadaling unang gawin is fasting. Huwag mo tanggihan mo ang iyong tiyan, ang iyong bunganga, no? Iyong bibig, tanggihan mo. So, yan ang pinakauna natin drive. The drive for survival, the drive for food. Sexual drive and food, yun yung parati, di ba? Ang primal natin na need. So, pag dineprive mo yan, at hindi mo sinasang-ayunan parati, parang sinasabi mo na ikaw ang master, hindi yung laman. Kung ano ng udyok ng iyong katawan o laman. Tinatanggihan mo. Gusto mo kumain, pero tinatanggihan mo siya. So, ibig sabihin, hindi ka madala ng tawag ng laman. Sabi niya, I bring myself to subjection. So, magandang verse to mga kapatid. Hindi siya nagkakampante si St. Paul kasi baka preach siya ng preach sa iba pero hindi siya makakapasok sa kaharian dahil biktima siya sa mga kasalanan. No? Kaya importanteng disiplinahin ang ating laman. So, fasting means to crucify the desires of the flesh. No? So, increases the spiritual food. So, pag ikaw ay nagplano mag-fasting at gutom ka, sabihin mo sa sarili mo, my food is the Word of God. No? My food is the Word of God. Nothing teaches our flesh to submit to the Spirit more powerfully than fasting. Fasting breaks spiritual bondages. No? So, parang sinasabi natin, hindi ang amo natin ay tayo, hindi ang ating laman. So, lalo na sa mga nag-i-struggle sa mga sexual sins, no? May problema ka sa masturbation, pornography, no? O sa mga adultery or fornication. Pabalik-balik, pag-confess mo, nagpe-pray ka, nag-sacraments, you try adding this to your life. Fasting. Kasi, pag parati mong tinatanggihan ang laman mo, ito kasi the drive for food. Kung sanay kang tinatanggihan ang iyong laman, magkalapit lang yan eh.
tiyan at saka yung laman, yung sexual at saka yung bituka. Malaki ang chance na kaya mong tanggihan ang tawag ng mga lustful things. Kung ang tiyan mo kaya mong tanggihan. Pero kung sanay ka na, may donut dyan, may chocolate dyan, sige, bukas na lang ako mag-fasting. Puro parating kung anong gusto mo ng katawan mo, hindi mo matanggihan, hindi mo rin matanggihan ang tawag ng mga kamunduhan, mga immoralidad. Kaya, napaka-importante ng fasting. So, by the way, mga kapatid, ang fasting is not the goal, ha? Ang galing-galing ko, fasting na ako, mapupunta na ako sa langit. Hindi. Fasting is just a tool. Okay? Instrumento lang yan. Hindi yung magbubunyi ka na kasi nakapag-fasting ka na. Banal-banal ka na. No. Tools lang ito. Okay? Pero nakakatulong ito na tools. Fasting. It is not the goal. Sabi ni Saint Cyprian, Saint Basil, Saint Jerome, Saint Augustine, ang mga ibang church fathers, nagkakaisa sila sa opinion na moderation in food, yung dapat pag kumain tayo daw, sabi, dapat pag tumayo tayo sa hapagkainan, dapat medyo may kulang pa. Hindi yung busog na busog ka. Yun ang pinaka maganda. Yung medyo may kulang pa. Moderation in food and drink, anong nangyayari? Nakokontrol natin ang ating pride at ang ating flesh. No? At hindi lang yon. Hindi rin tayo tataba, di ba? Magiging body beautiful din tayo, di ba? Hindi tayo parating depressed kasi conscious tayo parati kasi taba. At pag mataba tayo, di ba? Ano nangyayari? Masakit. So, sakit lumalabas. Nahihingal tayo, dali tayo mapagod. Parati tayong weak, no? Hindi tayo active. Number 3 advantage is when we fast, we honor God. No? We honor God. Kasi ginagawa natin to para sa Kanya. Siguraduhin natin na ginagawa natin to para sa Kanya. Hindi para tayo ay parangalan. No? Hindi tayo parangalan ng mga tao. So, of course, di ba? Nag-decide ka mag-fast, it is for God. Huwag mong kalimutan na, Lord, mag-fasting ako today. Sana tanggapin mo itong munti kong handog sa iyo. Kahit itong munti kong handog. Romans chapter 12, verse 1. Kaya sabi ni St. Paul, I beseech you therefore, brethren, by the mercy of God, you present your body as a living sacrifice. Ano ibig sabihin yan? So, dalawa meaning. Pwedeng i-present mo ang iyong body, ang body mo, yung katawan mo, pwede mong handog sa Diyos. Meaning, ihandog mo siya na bilang banayad, banal, hindi contaminated by lustfulness, by immorality. Pangalawa, pwede mong i-offer ang iyong katawan by fasting. No? By fasting. So, yun ang offering mo. Alam ni Lord kung ano kasarap ang pagkain. Alam ni Lord kung ano natin gusto ang pagkain. Tapos, tinanggihan mo ang sarili mo. For Him, He will be happy. Kaya sa Council of Nicaea, ang sabi sa Council of Nicaea, yung fast na itinakda ng simbahan during Lent ay handog ng simbahan para sa Diyos. So, kaya importante talaga na mag-fasting tayo during Lent kasi sabay-sabay bilang simbahan, bilang buong simbahan, sabay-sabay nating hinahandog ang ating fasting kay God as a church, kabuuan. Kaya mas powerful yun. Mas powerful pag kabuuan, sabay-sabay nag-o-offer kay God. No? Saint Leo, sabi niya, for the sure reception of all its fruits, the sacrifice of abstinence is most worthy. So, hindi lang fasting, pati abstinence. No? Yung
hindi ka kakain ng karne. So for example, long ago, I decided, no, na Monday, Wednesday, Friday, I will not eat meat. I will not, dati fasting. Ngayon, I will not eat meat during MWF except mga special occasions na may mga exception na may mga birthday na nag-aas ng permission kay Lord na pahintulutan. Pero Friday, kung hindi feast, kami sa bahay hindi talaga kami kumakain ng karne. No? Except sa mga bata. Excuse. Ngayon, pati yung Friday, hindi na ino-observe ng mga karamihan. No? Kasi ang sabi, pwede namang i-substitute. Pero wala namang sinasubstitute. Ganun pa rin naman. No? Kinakalimutan na ang holiday of obligation, ay yung penitential day of obligation, Friday. In honor for the passion of Lord Jesus Christ. Number 4 advantage is for the satisfaction of for sin. So ito, lalo tayong kailangan mag-fasting dahil sa mga kasalanan ng buong mundo, sa libutan. Abortion, war, violence, no, homosexuality, adultery, divorce, kung ano-ano pang mga karamal-dumal na mga kasalanan. Blasphemies, no? Lalo na ngayon sa mga generation, sa mga bata, ang dami ng masyasyak ka sa mga teenagers ngayon. Pag kinausap mo, sabihin nila Katoliko sila, pero pag nagsalita, parang mga atheist. No? Parang mga atheist. Grabe na walang talagang sense of fear of God. Nakakatakot na talaga ang mga kabataan ngayon. At hindi lang sa kasalanan ng mundo, kasalanan natin. Yung mga kasalanan natin in the past. Kahit napatawad na yan, kailangan mo pa rin mag-penance for the temporal punishments. No? For the temporal punishments. Yung mga Ninevites, di ba? Pinadala si Jonah. Kasi it will be destroyed na by God, yung Nineveh. Pero nagbago ang desisyon ni God dahil sila ay nag-fasting at naglagay ng ashes. No? Ang mga Jews, no? Nag-fasting sila kasama si Samuel na appease yung galit ni God. Si King Acab, nag-fasting siya na appease ang galit ni God. So maraming evidence sa Bible na because of prayer and fasting, no? Nagbago ang desisyon ni God. Sabi ni Tertullian, is another church father, no? As we refrain from the use of food, so our fasting satisfies God. Saint Cyprian, let us appease the anger. So anong ibig sabihin ng appease? Huhupayin natin, no, ang galit ni God. So, kagaya yung nangyari sa di ba? Kaya Abraham, tinanong niya si God kung may iilang tao na magpe-pray, sisirain ba niya, tutuloy ba niya isirain ang Sodom at Gomorrah? So, kung may 100, umabot sa 50, umabot sa 20 hanggang sa 10, no? Kung may aabot ng ganung karami ang magsisisi. Pero hindi umabot kaya sinira. No? So handa na talagang sisirain ng Diyos ang mundo. Let us remember that God is the God of mercy. Pero wag nating abusuhin. Kasi si God is also the God of justice and holiness. No? God is a God of justice and holiness. Huwag natin kalimutan, si God ay hindi lang siya mercy. Saint Basil, sabi, penance without fasting is useless. Always remember, penance without fasting is useless.
walang fasting. No? Saint Chrysostom, binigay pala ni God ang fasting para gamot para sa ating mga kaluluwa. Offers as a cure by fasting. Gamot sa ating kaluluwa. Saint Ambrose, sabi, fasting is the death of sin, the destruction of our crimes, and the remedy for our salvation. So may nagtanong kanina sa akin sa messenger, Brad, pwede bang magpa-deliveran siguro ako? Kasi pagkatapos ko mag-confess, balik na naman ako sa kasalanan. Every time I'm alone, natitempt naman ako, kasalanan naman. So, isa sa mga solution, aside from rosary, prayers, or sacraments, idagdag yung fasting. Kasi, assurance ni St. Ambrose, fasting is the death of sin. Kasi natatanggihan natin ang ating sarili. Kasi pag sanay kang hindi mo tinatanggihan ang sarili mo, mahirapan ka. Sanay kang tinatanggihan ang tiyan mo, sanay kang tinatanggihan ang dila, ang bibig mo, malaking tulong. Saint Jerome, sabi, fasting and sackcloth are the arms of penance. So, importante talaga, kung gusto mo magpenitensya, ito ang balikat, ito ang braso ng penitensya, fasting. Sabi ni Saint Augustine, no? No fast for human praise, but for the pardon of sins. Na-emphasize na naman ni Saint Augustine ang pardon of sins. Sabi ni Saint Bernard, nagfa-fast siya for the satisfaction of sin. Kagaya ni ni Saint, yung kalimutan ko tuloy, yung saint na patron saint ng purity, no? Yung bata pa namatay, nagpa-fast siya for para magiging strong against temptation. Number 5, yung last na advantage ng fasting ay ito ay nakakatulong to obtain divine favors. Kung may hihilingin ka sa Diyos, mag-fasting ka. No? Makakatulong. Of course, hindi ito formula na magpa-fasting ka lang para mahihingin ka mabigay. Of course, according to the will of God. No? Kung ito ay will ni God, bibigyan niya sa iyo. Kahit mag-fasting ka pa, mapudpud pa yung mag-ulcer, mabutas pa yung bituka mo sa pag-fasting, kung hindi yan kalooban ni Lord, hindi niya talaga ibibigay sa iyo kung hindi yan nakakabuti sa iyo. No? Pero kahit will ni Lord na ibibigay sa iyo, kung hindi ka naman nagpe-pray, hindi ka nagfa-fasting, pwedeng hindi ibigay sa iyo. Like for example, si Hannah, ang wife ni Elkanah, wala siyang anak. Nag-fasting siya, nag-prayer, binigyan siya ng anak. No? Again, hindi ito kaagad 100% assurance. Of course, by God's will pa rin. Sabihin mo, sinabi, nag-fasting, ginaya ko si Hannah, hindi naman ako nabuntis. No? Saint Jerome, sabi ni Saint Jerome tungkol kay Hannah, she wept and did not take food, and thus Hannah, by her abstinence, deserved to bring forth a son. Si Sarah, yung asawa ni Tobias, no? She was delivered from the devil, no? Because she fasted for 3 days. So, marami pang testimonies ng mga church fathers, no? Sabi ng mga church fathers, si Saint John, bago niya natanggap ang pagsulat ng gospel, the Gospel of John, nag-fasting siya. So that he will receive the grace na makapagsulat ng maayos. He fasted, underwent solemn fast. At saka si Matthew also, pagsulat niya ng the book of Matthew, ang nagsabi nito, mga church fathers, Saint Jerome, Venerable Bede, Tertullian, sabi niya, fasting obtains of God a knowledge even of His mysteries.
So kung gusto mo makareceive ng mga divine mysteries ni God, contemplation, bigyan elevate ang soul mo for unification of the will, uniformity of the will, yan ang kulang natin. Fasting. No? Kasi masyado nating binibaby ang ating laman eh. I-enjoy tayo, no? So we have to detach from this world. So paano tayo mag-fast na ito ay ng kalugod-lugod sa Diyos? Paano? Una, sabi ni Jesus, when you fast, huwag niyong gayahin ang mga hipokrito, nagpapakita-kita. No? So, kung ikaw ay sinasadyong nagpapaalam ka na pinapakita mo sa iba na nagpa-fast ka para pupurihin ka, you already receive your reward. So, wala kang na reward sa langit. Di mo matatanggap yung mga benefits na sinabi natin kanina. Kasi ang reward mo, yun na, yung human praise. Pero kung in secret you fast, you receive divine praise. No? So, ang pinaka-goal ng fasting ay pagdidisiplina na madidetach natin ang ating sarili sa world, sa flesh. No? So opposite yan. The more you fast, yung katawan mo, dinidepay mo, yung spirit mo mag-elevate. Okay? The more binibigyan mo parati ang iyong laman, the more yung spirit mo bababa. So, anong rule sa fasting? Dapat yung mga hindi ka nais-nais na mga pagkain. Like, for example, sila ni mga ibang mga saints, yung mga matitigas na mga tinapay, yung kain nila. Yung guidance ng simbahan, simple nga lang eh. Hindi ibig sabihin fasting, mga kapatid, buong araw hindi ka kakain. Hindi ibig sabihin. Kung kaya mo, pwede. Kaya nga ng ibang artista eh. Intermittent fasting yung mga artista. Umaabot sila ng 48 hours walang kain, hindi naman sila namamatay. Dahan-dahan sinasanay. Pero kung yung fasting mo ay dahil para sa diet at dahil para magiging body beautiful ka at hindi para kay Lord, walang benefit yan for your soul. Pero kung yung fasting mo ay para kay Lord, yan. Of course, double yan. Hitting two birds at one stone. Dalawang purpose. Para kay Lord, siyempre naman, sasama na rin yan, papayat ka rin, di ba? Papayat ka. So, marami talagang benefit. At alam nyo ba, physically wise, health wise, nakakapahinga yung pancreas mo, no? Sa paggawa ng insulin. So, hindi ka daling magka-diabetes parati ka nagpa-fast. At daming benefits. So, sana hindi ka lang magpa-fast dahil sa health benefits. Number one, for the Lord. Okay? So, nag-elevate na yung spirit mo, nagiging healthy ka pa, di ba? Now, ang guidance, kahit kumain ka lang ng isang beses, one full meal a day, fasting na yun. No, di ba? Dali lang, di ba? One full. Yung dalawang meal, kumain ka ng konti, pwede na yun, fasting na yun. So, kung gusto mong one full meal at saka hindi ka talaga kakain buong araw, isang meal ka lang kakain, di mas maganda. Kung makakaya mong, ang ginagawa ng mga saints, bread and water lang sila. At hindi naman yung bread na isang loaf bread, uubusin. So, yung kontrolado pa rin. At, yung iba nagfa-fast during Lent, yung iba sa Advent, iba sa Vigils and birthdays, yung iba. Alam nyo bang dating practice ang iba nagfa-fasting, hindi lang abstinence nagfa-fasting sila on Fridays for the Lord Jesus. At ang iba nagfa-fasting din sila Saturday. Ang fasting during Saturday is for Mama Mary, in honor of the Blessed Virgin Mary. No? So, may isang kwento ako natandaan, isang bandido na dami ng pinatay, dami ng inambush
noong unang panahon, doon siya sa forest, nang-ambush. Nung nakausap niya yung isang monk, sabi ng monk, kahit anong kasalanan mo, itry mo lang ito. Mag-fast ka every Saturday. No? Huwag kang mambiktima every Saturday in honor of Mama Mary. And something miracle will happen. Tinry niya lang. Sabi niya, sige, wala namang Saturday. Hindi siya nang-ambush in honor of Mama Mary. Nangyari, he was given the grace to repent. No? Nung nahuli siya, at para papatayin na siya, sabi niya, karapat dapat sa akin na ako'y patayin dahil sa aking mga kasalanan at ako'y nagsisisi. No? Tapos naawa yung hari. Sabi niya, huwag ka na lang patayin dahil matanda ka na. Nagsisisi ka. Sabi niya, no. Kailangan ko talagang patayin ako kasi sa sobrang makasalanan ko. So yun, pinugutan siya ng ulo. At right there and then, nakita sa vision ng mga tao, at Mama Mary and angels, inescorten siya diretso sa langit. Because of his deep, deep contrition of the grace. On honor, on fasting, and avoiding sin during Saturday. Ito yung mga kwento sa isang libro ng mga saint. Hindi ko na maalala kung anong title na yan. Okay, Tertullian. Ang sabi ni Tertullian, yung iba, nagfa-fast, pero hindi sila nagkumakain ng mga karne, pero naghahanda naman ng parang piyesta na isda, ng napakasarap-sarap na mga pagluluto ng mga isda, ang dami-daming putahe, na para namang paghahanda ng kasal. So hindi, anong benefit nun? Umiiwas ka nga sa mga karne. Pero, nagpe-prepare ka naman ng maraming dishes. Tapos, hindi ka nga kumain ng pananghalian at hindi ka nga kumain ng almusal. Pero sa gabi, inunom mo naman. Pinakyaw mo naman lahat. Dami-dami kinain mo. So, anong use nun? No? Tapos yung iba, nagfa-fasting nga, pero nag-engage naman sa mga party, games, does not abstain from games, quarrels, nakikipag-away, nakikinig sa mga songs ng mga worldly, lascivious songs, immoderate laughter. So, anong purpose nun? No? And committing the same sins. So, hindi ibig sabihin ng fasting ka, magpapatuloy ka sa mga kasalanan mo. Useless yan. Useless ang fasting pag you are still committing mga sins. No? Kaya nagalit si Lord sa mga Jews because, behold, in the day of your fast, your own will is found. Instead of doing the will of God, you're doing your own will. No? Instead of doing spiritual things, you're doing your own will. So, ang fasting, hindi yan pwedeng fasting lang, tapos gawin mo na yung anong gusto mo. Prayer and fasting, at saka staying away from sin, staying away from enjoyment of the flesh. Huh? So, ito yung last slide natin mga kapatid. Para maging beneficial ang fasting natin, no? Let us observe those things na sinabi. Okay? Again, fasting elevates the spirit and tames and disciplines the flesh. God bless us all. Okay? So, pasensya kanina sa delay kasi nagka-problema ang aking microphone. So, let's have our closing prayer. Sinong gustong volunteer? Brother, sino pang hindi? Brother Ram. Are you there, Brother Ram? Sino pa? Brother Navin? Hello? Closing prayer? Opo, Doc. Okay. Sige bro. Closing prayer tayo.
In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. In the name of the Father, and the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Thank you, Brother Nabin, sa closing prayer. Thank you, Doc. So, thank you sa mga nag-attend ngayon. Hindi ko nag-greet kanina. Sis Sharon, Sis May, s- Brother Ram, Brother Eugenio, Sis Jennifer, yan. Ay, hindi ko nag-greet kanina. Good evening. Thank you for attending. Thank you din, Doc. Extra Thank you points po. kayo for Nawala yung mic ko, short, Doc. tiga. Sige, Thank you bro. po, thank you po. Okay. Bye-bye. God Salamat, bless. Bye-bye. Thank you, Doc. Thank you, sis. Salamat, Doc. Welcome. Good night. Welcome, sis. Thank you, Recording bye-bye. stopped.